Ako si Lan ng #walkwithlan at sa gitna ng mga bagyo ng politika at baha ng korupsyon, tayo magsasama-sama sa isang malalim na talakayan tulad ng aking idolo na si Deo Macalma sa DZRH na laging may kurot ng katatawanan sa kanyang mga komentaryo. Susuriin natin ang mga espesyal na balita na hindi mo maririnig sa ordinaryong dyaryo, no? Ngayon, ang paksa, AFP kikilos na, tamang panahon na, susugpuin na ang korupsyon. Ex-DND Secretary na nawagan na sa AFP. At oo, mga kawoka, ito'y pabor sa ating matatapang na Armed Forces of the Philippines. Ang tunay na tagapagtanggol ng bayan, hindi ng bulsa ng iilan. Mga kababayan, tulad ng sinabi ni Deo Macalma sa kanyang satire na Damdaming Bayan, ang korupsyon ay parang isang matandang politiko, laging bumabalik pero laging may bagong mukha. Ngayon, sa 2025, habang ang baha ng korupsyon sa flood control projects ay lumulunod sa ating pera ha, may nanawagan na dating DND Secretary. Sino ba ito? Batay sa mga ulat mula sa Inquirer at Philstar, si dating DND Secretary Delphine Lorenzana kasama ang ibang retirees ay nanawagan sa Armed Forces of the Philippines na manindigan laban sa mga iskandalo tulad ng 800 billion pesos budget mismanagement sa Kongreso. Hindi ito kudeta ha. Ito'y tawag para sa katotohanan. Okay, sa mga bago tayo lumalim, shout out sa ating mga global na pamilya. Sa mga kababayan sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao, salamat sa inyong tapang. Sa United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany at muli sa Pilipinas, kayo ang aking inspirasyon, lalo na kayong mga OFW at kabataan na laging online at handang lumaban para sa kinabukasan. Kayo ang tunay na bayani. Kaya mga kawok, kung gusto nyong mas maraming ganitong in-depth na discussion, mag-subscribe na. Hit that button, turn on notifications at sumali sa membership para sa mga exclusive content. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #walkwithlan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Laban para sa katotohanan, #walkwithlan. Okay, mga kaibigan at mga kawok, simulan natin sa katotohanan. Ayon sa ulat ng China Morning Post at military.com noong September 2025, ang corruption sa flood control projects ay umabot sa bilyong-bilyong piso na kinabibilangan ng ilang kongresista at maging ang House Speaker. Si Pangulong Marcos mismo ay nag-expose nito. Pero bakit parang ang investigasyon ay mas mabagal, no? Pa sa traffic sa EDSA. No, sabi nga ni Deo Macalma, ang korupsyon ay parang adobo, laging may sabaw, pero ang lasa ay laging mapait sa mahirap. Sa Tempo at Daily Tribune mga kaibigan, tinanggihan ng DND at AFP ang mga tawag para sa withdrawal of support. Ngunit ang dating DND Secretary at retirees ay nanawagan para sa aksyon, hindi kudeta, kundi constitutional na pagtindig laban sa korap. Bakit pabor sa AFP? Dahil sila ang may disiplina, hindi tulad ng ilang politiko na parang bata sa candy store. Ayan. Okay, lumalim tayo ha. Si Delphine Lorenzana, dating DND Secretary sa panahon ni Duterte, ay kilala sa kanyang matatag na paninindigan laban sa korupsyon sa militar. Sa kanyang pahayag, noong November 2025, batay sa Facebook post ng DND, sinabi niyang retirees who speak against corruption are defenders of the state. No, ito'y hindi lamang personal. Ito'y bahagi ng mas malaking problema sa Pilipinas kung saan ang pork barrel at DAP scandals ng nakaraan ay patuloy na umuulit. Mga OFW at kabataan, ano sa tingin ninyo? Dapat ba kikilos ang AFP? Comment down below tulad ng espesyal na balita ni Deo. Ito ang blind item may isang dating boss na nanawagan pero ang current bosses ay nagsabi ng no effect.
sino ang mananalo, ang bayan. Sana, no? Sana po. Sa PhilStar, mga kaibigan, noong September 2025, ang AFP at DND ay nag-warn laban sa disinformation at coup rumors. Ngunit ang tawag ay para sa anti-corruption crusade. Ang flood control scandal, ha, 800 billion pesos yan na nawala habang ang baha sa Metro Manila ay lumalala. Kaya po, kahit hindi po ito ang ating trabaho talaga, no? Meron po tayong another source of income. Okay, hindi po natin maiwasang hindi po ipagpatuloy ang #WalkWithLan. Dahil nga po sa ating advocacy na dapat natin sitahin ang mga politiko at ang maling sistema. Systemic po kasi, no? Maling sistema dito sa ating lipunan. Kaya po nagiging socio-commentary. Kaya po minsan nagbabanggit tayo ng mga pangalan, pero kailangan po nating intindihin bakit po tayo nandito. Okay? Yun po, bakit hindi imbestigahan ng mabilis? Dahil ba sa mga sangkot ang untouchables? Parang sine mga kawok, ha? Ang script ay laging predictable, pero ang ending ay laging cliffhanger. Okay. Habang nagpapahinga tayo, mga kawok, bakit hindi kayo mag-shop sa YouTube Shopping? Tignan ang Shopee at Lazada link sa description. Meron akong recommended patriotic shirts at books on Philippine history. Suportahan lokal na produkto habang lumalaban tayo. Okay, sa konstitusyon, ang AUP ay tagapagtanggol ng bayan, hindi ng gobyerno. Sa kasaysayan tulad ng EDSA Revolution, sila ay nag-withdraw support sa diktador. Si General Romeo Browner at Secretary Teodoro ay nagsabi sa Manila Standard noong October 2025 na sila ay loyal sa konstitusyon, hindi sa kudeta. Okay, pabor sa AFP, sila ang may potensyal na sugpuin ang korupsyon ng walang bias tulad ng kanilang anti-terror campaigns. Pero mga kawok, kung ang korupsyon ay parang virus, bakit hindi sila ang vaccine na laging available pero hindi ginagamit? Shoutout ulit, sa mga kababayan sa US at Europe. Kayong OFW, kayo nagpapadala ng remittances na ninanakaw ng mga korap. Ayon sa Instagram at Facebook post, noong November 2025, ang tawag ay Fight Against Corruption Through Legal Means. Hindi ito ng gabi ng lagim ni Deo Macalma, pero ang takot sa korap ay mas natatakot pa. Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Gamitin ang social media para sa katotohanan, hindi fake news. Kung kikilos ang Armed Forces of the Philippines, dapat constitutional, tulad ng suporta sa ombudsman, sa SC ruling sa militar ay hindi pwedeng mag-coup, pero pwede silang manindigan. Okay. Parang tula, Armed Forces of the Philippines, ikaw ang espada, korupsyon ang kalaban ng mataba. Okay. Para sa inyo mga kaibigan, mga OFW, ang korupsyon ay ninanakaw ang inyong pinaghirapan, no? Gamitin ang tech para expose. Sa survey mula sa SWS, 70% ng kabataan ay galit sa korupsyon. Mga kababayan, no, tamang panahon na pakinggan ang tawag ng ex-DND Secretary, AFP, sugpuin ang korupsyon. Ay nako, tulad ni Deo, ang bayan ay parang radyo laging may signal, no? Pero kailangan ng malakas na boses. Mag-subscribe na mga kaibigan sa #WalkWithLaan. Sama-sama po tayong paninindigan ang ating pinaglalaban, laban para sa katotohanan. Mag-subscribe po, at mag-share na rin, at tsaka siyempre mag-shop po kayo diyan sa Shopee at Lazada at sumali sa ating membership. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas at keep going mga kaibigan.